Live rin po tayo dito sa may Sword TV Philippines KNB News. Okay, kasama natin ngayon si Sir Rogelio Constantino Medina, isang veteranong journalist na nagsimula sa Evening Post sa ilalim ng pamumuno ng Karima Polotan Tuvera. Kilala siya hindi lamang sa pagsusulat kundi sa paggamit din ng kanyang talento bilang misyon para sa makatulong sa kapwa mula Golden Acres at Bahay Kalinga hanggang Caritas Manila at iba pang publikasyon abroad. Kasama po natin ngayon muli ang veteran journalist Sir Rogelio Constantino Medina. Good evening po muli sa inyo. Magandang gabi sa iyo. Okay. Long time no see. Oo nga, sir. Well, sir, balik tayo sa simula. No? Kwento niyo naman po sa amin, paano po kayo nagtrabaho under Karima Polotan Tuvera? By accident itong pangyayaring ito kasi that time meron kaming film production sa De La Salle University, Manila under kay Katz Guerrero. So nagsubmit ako ng article about Golden Acres sa Quezon City yun. So, ito yung mga tahanan sa mga matatanda na walang pamilya. So inabandona ng mga anak na kinupot ng gobyerno. At that time, I think it's under the government. So, ang ginawa ko, since parang di ba sa'yo yung ginawa kong article, pumunta ako sa Evening Post at hindi ko alam na si Karima Polotan Tuvera yung makakausap ko. So, tinignan yung article ko, basahin ko na lang daw. Basahin ko na lang daw. Siguro binigyan, nakalimutan ka kung anong dates. So, ko naman, nung nabasa ko, nagulat ako kasi hindi nasayon nung gawa ko para marinig din ng ano ng mga matatanda, ng mga inabandona. So, that time, hindi ko lang, nagpasalamat ako sa kanya. At that time, hindi ko siya kilala. Siya pala si Karima Polotan Tuvera, sikat na aside from being an editor-in-chief ng Evening Post, sikat siyang writer, fictionist writer, essayist, Palangka Awards Memorial Award for short story. At saka naaman ko na siya pala yung nagsulat ng official biography ni former First Lady, official to First Lady Imelda Marcos. Siya pala si Karima Polotan Tuvera. So, since then, lagi na ako nagsasubmit ng mga articles. Kailang, puro sa mga institutions, puro lagi sa mga institutions. So, nung nakuha ko na yung sweldo ko, yung first salary ko, sabi ko kasi nangako ako na sa kanya yung in-interview ko, ibigay ko sa kanya yung kung ano yung makukuha kong sahod. So, yung first article ko, ibinigay ko doon sa isang sa kanya mismo. Dahil story ng buhay niya yun eh. So, ibinigay ko yung ano na yun, yung kinita ko sa pagsusulat. Simula no, puro mga institution na lagi mga sinusulat. Okay. Well, sir, from Bahay Kalinga to Caritas Manila and Sabana, ano po yung pinaka-tumatak na lesson sa pagtulong ninyo through writing? Naging bahagi kasi ako ni the late Father Pierre Tritz, siya yung Mother Teresa Awardee, Ramon Magsaysay Awardee. Si Father Tritz ang malaki kasi naitulong niya. Si French Bob Tritz na naging Pilipino. Pinili pa niya maging Pilipino. Lagi niya ako kasama sampahan. This is the foundation for the Hansenites. May mga leprosy patients. Sabana, samahan ng mga bata na nanambakan. Ito yung mga batang former state scavengers namumulot dati ng mga basura. And ang ginagawa ko doon, nagmamaster ako ng
English language education. So, nag-volunteer teacher ako sa Banga. Malaki na naging sa bahagi ng buhay ko si Father Piotrich. The late Father Piotrich. Siya yung lagi ako sumasama sa kanila. And then yung Caritas Manila, naging bahagi rin ako nung, especially nung nasa Malacanang ako, inimbitahan nila ako na tumulong. Kasi I used to work in Malacanang. And then after office hours, I did volunteer works. Pati sa ABS-CBN, yung Bahay Kalinga, isa public affairs program ng ABS-CBN. Ngayon, runner siya ng Bantay Bata Foundation ngayon. So, natatandaan ko ang host na si Frankie Evangelista at saka si Vicky Gatchifrena. So, sa Bahay Kalinga kasi maraming humihingi ng tulong Pati kinausap ko yung mga celebrity na kakilala ko na ginamit ko yung para maging bahagi ng programa ng ABS-CBN ay papaano na tumulong sa mga nangangailangan. Naging volunteer PRO din ako ng Bahay Kalinga. Okay. Well, sir, kayo po yung nagsulat na, naging writer na po kayo sa iba't ibang mga bansa. Hong Kong, UAE, Japan, USA. Ano pong difference ng pagsusulat sa ibang bansa at dito sa Pilipinas? Sa ibang bansa kasi, they will give you opportunity. May tinatawag silang writer's guidelines, especially sa Estados Unidos. You can send pitch para suggestion sa pitch. Kapag suggestion yun, parang siguro one page lang yung pitch. Kapag na-approve na yung pitch mo, doon pa lang may kontrata na kagad. They will give you a contract. May contract na talaga kagad. So, ilan napansin ko sa ibang bansa. May may contract. Okay. I think kapag freelance ka. Okay. Sir Rogelio, ano pong advice nyo bilang panghuli, no? Ano pong advice nyo sa mga up-and-coming writers? Gawin nila sa puso nila, kung gusto nila talaga nila sa akin kasi ginawa ko mission ng pagsusulat. I did it as a mission. So kung saan sila masaya, siyempre you have to ask first guidance from the Lord. And then kung saan ka masaya, at gusto mo rin tumulong sa abot na makakaya mo, at may kakayahan ka na tumulong, gawin mo kung saan ka masaya. Alright, sir. But with the proper guidance from the Lord, from God. Well, again, congratulations po, Sir Rogelio. No? Kayo po'y Lifetime Achievement Awardee. No? Best Freelance Journalist in the Philippines in the 3rd Philippine Finance Business Awards and Outstanding Achievers. Baka may gusto po kayong pasalamatan. Gusto ko pasalamatan ng Philippine Finance Business Awards and Outstanding Achievers. Lalo na ang La Visual Corporation. I want to greet from Lalay ngayon gabi. And then also, yung mga may batang na sa mga cancer patients na malapit na naman kasi in December So, naghihintay sa akin na I will invite some celebrities to tune them up. And also mga estudyante ko sa Mabalacat City College. Alagay ko nakikinig sila ngayon. Sa enterprising students ko na third year section A, sa office administration students ko na sector chief ABC, section ABC, at saka sa... Ayan. Naputol na tayo. Oo nga kasi may limited time lamang yung coverage natin, ano?
Well, thank you so much, Sir Rogelio Constantino Medina, sa iyong inspirasyon at sana maging inspirasyon siya, no? Si Sir Rogelio na maging mabuting halimbawa sa pagtulong. Isipin niyo, Sir Rogelio, yung first earnings niya as a journalist ay ginawa niyang, dinala niya kagad sa charity works. No? So, siya po'y nagdadala ng mga celebrities dun sa mga young cancer patients dun sa may bahay Kalinga. So, nakakabilib. Again, congratulations sa Rogelio Constantino Medina. Siya po'y Lifetime Achievement Awardee for winning as the best freelance journalist in the Philippines in the 3rd Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2025. Again, congratulations, Rogelio Constantino Medina. Mabuhay ka.